So this is my last video and stock market update for the year 2025. So I'm going to take a look back ano yung mga nangyari ng 2025 and gagawa din ako ng prediction ko ano yung mga possible na mangyari 2026 sa PSEI. So 2025 is a tough year for a lot of retail investors, especially if you are investing in the Philippine stock market. Pero ako, I still try to share my opinions and insight about the stock market. I still continue to upload videos that maybe by sharing my opinions hindi matakot or maratel na mag-invest yung madaming retail investor. So gumagawa pa rin ako ng aking mga YouTube contents, 'di ba? Hoping na maybe mapakalma ko yung iba. So sa lahat ng mga nanonood this 2025, thank you. Sa mga reklamador, mabisit kayo. Pero sa YouTube, medyo ako dito eh. Give up na ako rito. Mag-subscribe yung mga gustong mag-subscribe. Manood yung mga gustong manood. Okay? And wag niyo akong didiktahan kung ano yung paano ko mag-present, paano ako gumawa ng content. Wala akong pake. Kung ano yung content na gusto ko, yun lang yung gagawin ko. Okay? Kasi ako, hindi talaga ako pang YouTube, no? Parang hindi bagay sa akin yung mag-YouTube. Tinatamad akong pakandahin yung mga videos ko, ganyan. Tinatamad akong gumawa ng script, ayusin yung aking pagsasalita. Wala akong pake, ha? Hindi ako magsasayang ng oras para sa mga ganung bagay. Kasi I'm more of an analyst, no? I put my money where my mouth is. Ganon. Kasi in the first place, di hamak naman na mas malaki talaga yung investment gain ko kaysa mga bisit na kapiranggot na ako dito, diba, sa YouTube. So why would I waste my time or a lot of my time or effort in YouTube? Pero yung topic na ginagawa ko, I think makatulong yun, syempre. Depende kung naiintindihan mo, di ba? And besides YouTube, syempre, meron akong Patreon platform if you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market. Check the pinned comment. Nasa Patreon, dito lang ako nag-share ng aking personal opinion, personal analysis and insights about the stock market, no? About different companies. Dito ko pinapakita paano ako gumalaw, okay, as a retail investor. Paano ko tinatry na i-beat yung stock market in the long term. Kasi ako, naniniwala ko na para lumaki yung investing population yan sa stock market. So other than to create winners, no? To be an inspiration how to become a winner. Kasi by inspiring winners, by creating winners, eventually sila mismo yung sila yung magkukwento na ganoon lang pala kadali mag-invest sa Philippine stock market, na hindi pala siya ganoon kahirap, di ba? Tulad ng inaakala ng iba, that you as a retail investor, a normal retail investor with the right mindset and experience, you can also win in the Philippine stock market. And so far, the members in my Patreon had been steadily growing through the years. And sa aking Patreon, no, medyo mataas yung aking retention ng members. So ibig sabihin, pag may pumapasok, malaki yung chance mag-stay na sila. Okay? Minsan maalis, di ba? Nag-unsubscribe and then eventually babalik din ulit. So maybe it's a sign na I'm doing good, at least in Patreon. I'm not sure sa YouTube kasi ang dami ng reklamador dyan. So sa Patreon, at least maybe ba nakakatulong yung aking mga personal insights and analysis on different stocks, mindset about investing, and yung overall insights ko about the Philippine stock market.
So isang araw na lang yung natitira na trading day for the year 2025 and that will be on Monday, December 29. So most definitely I will end up outperforming PSEI again this year massively. So in-outperform ko siya by 24 plus 7 around around 31% something. FM ETF same thing around 30% something. And kahit hindi maganda yung takbo ng Philippine stock market this year, surprisingly na-outperform ko ang US market and even the total world index, maybe because of those outliers na nabili ko na nag-appreciate ng stock price better than the stock market or PSEI. And ang pinanag-perform this year is no other than the international and the emerging market. Sila yung main story this year. However, since 2021, in-outperform ko pa rin ang US market. Okay. 227 versus 194 versus 25. And then the international and emerging, kahit maganda yung taon nila this year, actually, gumagawa lang sila ng catch up, okay? Especially the emerging market, no? So emerging market, since 2021, halos flattish lang siya, oh. Parang around 6% gain. Mas maganda nga performance ng ASEA since 2021. And VXUS, no? Parang ngayon pa lang siya nagpaparamdam. So still playing catch up. Ngayon, ano bang nangyari sa 2025? Bakit ganito ang nangyari sa PSEI? So eto yung enumerate ko sa inyo, ano yung mga positive sentiment ng PSEI for 2025 na na-outweigh ng mga negative sentiment. Kaya ang ending, nag-end tayo ng negative in the red while other markets are in the green, positive, bull run, ganon. So, unang positive na nangyari sa PSEI is syempre yung nangyaring ongoing na rate cut cycle. Potentially ba magpatuloy next year? And rate cut cycle, kapag nagpatuloy ito lang nagpatuloy until next year, that's good to a lot of companies. Especially yung mga mahilig umutang, no? To expand, ganyan. And maganda rin yan sa mga dividend stocks na consistent mamigay, na nagtitrade at a current dividend yield na mas maganda or mas mataas kaysa prevailing interest rate. Pag next year, lang siya 4% flat or better yet, below 4%, aba, sa akin daming ang daming nag-yield na stock higher than 5%. So ba makakita tayo ng maganda-gandang capital rotation or flows of capital papunta sa mga mga dividend stock na may attractive na dividend yield. At least siguro may mga magandang fundamentals or may resilient na earnings and cash flow. Another positive sentiment is corporate earnings growth, no? So while yes, pag nagdi-discuss yung mga analyst, sinasabi nila below analyst expectation, blah blah blah, pero I think a lot of the companies, hindi lang yung mga nasa main index na mga blue chips na 30 doon, yung mga nasa mid cap and small cap, I think a lot of them nagkaroon ng corporate earnings growth. So that's good kasi kung ang kunyaring nangyari is a lot of them have declining na earnings growth, baka mas malalim to, okay? Kaya nga medyo lumalaban ngayon yung PSEI kasi at may sell down, nag-grow nga yung earnings nila di ba? So, nag-grow yung earnings nila and yung stock price nila is stay put na. Yung kanilang PE ratio naging attractive, naging cheap. Ganon yun. Another positive sentiment na na-observe ko for 2025 is that a lot of the companies are nagtaas na nilang dividend, no? Dividend increases. Pwede yung enumerate yan, yung mga blue chips na nasa main index, mga nasa mid cap, a lot of them
Tinasan nila yung kanilang dividends. So pag yung earnings nila is growing and then sinaman pa nila ng dividend increase, mas madaming investor nang naengganyo na sumalo, okay? Kaya for 2025, medyo lumaban nga yung ating PSEI. Another positive sentiment is that for the most part of 2025, yung unemployment rate is stable, okay? Except that yung last report nila medyo pumitik, no? Paangat. Pero for the most part ng 2025, unemployment rate is low, 'di ba? Na kapag iyan biglang pumitik, biglang hindi na control, 'di ba? Especially next year, yun tayo mayayari. Pero for the most part ng 2025, mababa siya. And I think, ayun lang. Ayun lang yung positive sentiment. Ang problema, mas madami talagang negative sentiment na nangyari sa atin ng 2025. Kaya nga, nag-end tayo ng negative. Okay? And ang pinaka-negative sentiment na nakita ko, na para sa akin, ito talaga yung number one bakit mahina ang PSEI is that emerging and international stocks bull run, di ba? Yan yung pinaka-main reason bakit mahina ang PSEI sa tingin ko, okay? Kasi ang mga investor, most especially mga foreign investor, maghanap lagi yan ng number one, yung optimistic na market, yung buhay na buhay, and number two, syempre dahil buhay na buhay siya, very liquid na market. So ang gagawin ng mga yan, di ba? Bibigyan nila lang malaking allocation yung mga ganong klase ng stock market, and kunyari yung mga allocation nila dati, kunyari sa Pilipinas, babawasan nila yon, isasell nila yon, and tatalon sila sa mga highly liquid, highly optimistic na market na may magandang potential pa in the coming years, and that is ang nag-develop nga na istorya this year is emerging and international stocks. Kasi ang nangyari this year, tatlo sila eh. Di ba? Kasi nung mga nakaraan, ang pinoproblema lang is US, no? Kapag ang US market, maganda yung takbo, malamang dun sila magtatalunan. Eh, ang problema, 2025, maganda na nga yung US, maganda ba yung international, sobrang mas maganda yung emerging. Tatlo yung tinalunan nila na na stock market. So malamang sa malamang magti-trim sila ng allocation nila sa Philippine stock market, and ifo-focus nila yan on a much highly liquid, highly optimistic na stock market. Which is yun nga yung mga nabanggit ko kanina. Kaya talagang sunod-sunod yung exit ng foreign investor sa Pilipinas. Another negative sentiment na nangyari last year or this year is below expectation GDP growth, no? So before mag-start yung taon, no, madaming nagpre-predict, economists, analysts, expectation nila is higher than 5.5%. Yung iba nga or a lot of them sabi nila na ulit, babalik na ulit sa 6% GDP growth ang Pilipinas. However, ang nangyari, sunod-sunod, laging below 5.5%, and ang pinaka-worst yung nakaraan, 4%. So, bakit nangyari yon? Tanungin nyo si di ba? BBM. So, by the start ng 2025, daming headline. Billions in pledge. MOU, billions, ganon. Tapos, every time na magtra-travel, pag umuuwi, ang daming mga company sa iba't ibang bansa. Ganito yung kanilang investment pledge. Ang tanong, may nag-materialize ba? Mukhang wala. Okay, yan yung problema doon. Kasi ang reality, kapag nakabasa kayo ng mga ganyang investment pledge, MOU, Memorandum of Understanding, mga ganyan, puro pang press release lang talaga yan, di ba? At the end of the day, ang magmamatter, syempre, sino talaga yung magtutuloy, di ba? Nung kanilang binabalak na business sa Pilipinas. Na pag nagbabasa kayo ng mga, tawag nito, interview ng mga business leaders, ganyan,
Pare-pare sila ng tono eh. Parang wala daw nag-materialize eh. Another negative sentiment is trash. Tourism. Pinag-iiwanan na yung ating tourism industry. So, ayan look at this. Ito yung pre-COVID. Ito yung ngayon. Can you imagine? Di ba tayo nag-all time high? Meanwhile, yung ibang bansa, di ba? Nag-all time high na sila on tourist arrival. Ganon kapangit yung ating tourism industry ngayon. So, napakahina ng ating tourism ngayon. Kung ano man yung ginagawa ng department na yan, wala, hindi siya nag-work. Okay? Another negative sentiment is weak USD but PHP is weaker. So this year sobrang hina ng USD against other currencies in the world or against major currencies in the world. Makikita nyo rito, ayan, mapakahina nila this year. However, mas mahina ang peso. So ayan. Nag-flirt na naman siya around or close to 59. Sa current trajectory niya, baka next year, baka mag-stable na yun sa 60 And another bad sentiment, yung pumutok towards the end of the year. Yung flood control scandal. Flood control corruption scandal. Nangako si BBM, sabi niya, by Christmas, may makukulong na politiko. Pa New Year na, wala pa rin nakukulong. BBM, anong gagawin natin? Di ba? So, ito talaga, ever since pumutok to, sunod-sunod na, nag-downtrend yung ating PSEI. Kasi sobrang laki nung, yung sinasabing involved sa corruption ngayon. Na parang yung corruption na nangyari nung kay, pork barrel, Janet Napoles, parang naging chipipay yung, yung usap-usapan na budget dati dito eh. Ngayon, potentially, sinasabi ng headline, in trillions yung potential na corruption eh. Or kahit hindi in trillions, in hundreds of billions yung potential na nawaldas. Na sana, pag nagamit ng tama, di ba, magandang improvement sana yun sa, sa overall, infrastructure ng Pilipinas na eventually sana, magdudulot ng economic growth. And syempre, mga future potential growth na sana gagawin ng Pilipinas, wala, Kumbaga mag-step back yon. Gawa nga ng, nawalan siya ng pondo eh, Nawalan siya ng pondo na sana dapat, kapag na-implement ng tama, magmamaterialize siya in the future. And I think, ayun lang, ito yung mga pina-major na nakita ko na nagpa-bad sentiment sa Pilipinas na at least natatandaan ko sa ngayon. Pwede ko rin isama rito yung mga geopolitics, paano mag-handle ng geopolitics ang Pilipinas, paano nila ina-antagonize ang China, habang magpapakatuta sa sa Amerikano. And then yung local politics naman, I think sobra-sobra na siya, Dahil sobra-sobra na siya, hindi na natackle yung mga ibang importanteng bagay sana na ikakaunlad ng Pilipinas. So, madami pa. Pero I think ito yung mga pinaka-major na negative sentiment driver ngayon sa PSE. Ngayon, my prediction for 2026 is I think my best case scenario is baka mag-sideways ulit ang PSE. Worst case scenario is again, ituloy niya yung kanyang downtrend, So, overall, hindi maganda yung outlook ko sa Pilipinas until 2026. So, bakit? Kasi 2026, I think magko-continue na yung bull run ng emerging and international. Kasi it looks like they're trying to play catch up, Ayan. So yung returns ng international and emerging compared to US market, sobrang layo ng gap, And because of that, kung mag-continue yung bull run ng emerging and international, tagtuyot na naman ang PSE. Lahat ng liquidity ng mga foreign, mapupunta dyan. And even mga local, di ba? Mga local, minamarket nila ngayon yung bili ka rin ng mga global stocks, ganon, global funds.
So all of those marketing ng mga broker, it takes out liquidity in the PSE and dinadivert niya yan papuntang emerging and international, maybe some US, ganyan. So yung GDP natin, I think magpapatuloy siya na below 6% next year. Ang problema, hindi magandang below 6% na GDP growth. Remember ang Pilipinas, no? We are trying to play catch up. Malit yung natin, economy in terms of GDP. Kumbaga sa isang company, parang tayo, small cap. Baka micro cap eh. Kapag ganyan, para makapag-catch up ka on mid cap and large cap, kailangan mag-grow ka ng mabilis. Which is yun yung ginagawa ngayon ng Vietnam. Okay? Grow sila more than 7% every quarter. And dahil below expectation ulit yung GDP natin next year, di magkaroon ng optimism yung stock market na yan. So yung tourism natin, hanggat hindi pinapalitan yung current secretary dyan, I don't think may pupuntahan yung tourism industry natin. And every time na ina-antagonize mo yung China, kasi di ba, mahilig din pumunta ng Pilipinas yan eh, dati. Ngayon, hindi na, okay? And syempre yung peace and order and criminality, kapag may mga headline na may mga pinapatay na mga foreigner, ganyan, di ba? Pangit yun, okay? So, PHP, I don't know anong maging trajectory ng PHP next year. Ngayon, kung pangit ulit, expect the worst para sa PSE. And the flood control corruption scandal, I don't think parang seryoso sila dito, no? Yung binuo ni PBBM na ICI, Independent Investigation Committee, ganyan. Unti-unti na silang nagre-resign. Nag-step down. And up until today, mukhang walang mapaparusahan na parang walang nakikitang mapaparusahan na politiko, no? Lahat ng ginagawa na lang investigation, parang hindi pa punta sa mga big fish or the big politicians, okay? And then, yung mga positive sentiment dito, unemployment rate, no? Very alarming yung yung latest report nila. Pag nag-continue yun ng December, biruin mo December na nga, tapos pumitik ulit yung unemployment rate. Medyo delicates na yon. Ngayon, yung earnings growth and dividend increase, yan eh, kanya-kanyang diskarte na yan eh, mga management, paano sila mag-adapt. And then, rate cut cycle, I think mag-continue to until 2026. So, all in all, puro negative yung nakikita ko talaga sa 2026. Pero okay lang. Kasi, as a retail investor, technically, wala akong pakialam sa mga to. Except dito sa dalawang to, syempre. Di ba? Kasi part yan ng analysis mo. Part yan ng paggawa mo ng research na, again, I always emphasize in my channel, ginagawa ko lang na topic yung mga ganyang economics, macroeconomics, blah, blah, blah. Pero when it comes to stock picking, when it comes to stock analysis, my personal research, tumitingin ako lagi sa individual level, paano nagpe-perform individually yung mga companies na listed sa stock market, and doon ako tumitingin ng opportunities. And because of that, even the overall sentiment in the Philippine stock market has been very weak. Post-COVID, makikita nyo, nag-grow pa rin yung investment ko kasi hindi ako takot na tumingin ng opportunities. Again, because whenever I invest, I always look at the individual performances of different companies. And that's it for 2025. Happy New Year!